Hello guys! Welcome back sa ating channel. For today's video, ayan, samahan nyo akong pumunta sa aking workplace. Ayan, magda-drive tayo ng around 20 minutes. At ngayon ay -5. Umuusok pa ating hininga. So tara, let's go! It's sunny but it's very cold morning. Village na to, merong school, may hospital, meron kaming grocery store, and of course may gasoline station yan. Hindi lahat ng village ay may mga ganitong places. Yung mga maliliit na village na mga katabi, ayan, dito sila nagro-grocery. Namumuti yung fields sa sobrang lamig. Mabago-bago talaga ang klima dito. Nagwa-warm tapos biglang na-negative. So uso ang sipon. Kaya kailangan may vitamins, kain ng maraming prutas, talaga ang puhunan dito sa Europe. Ayan o, grabe, nagpo-frozen talaga yung namumuti ang fields. Diyos mio, nagpapainit ang kalapate. So yung work natin, nabigyan na nga tayo ng bagong contract, pero hindi pa ako pinapunta ng police station for the working permit. So usually kasi ang proseso dito, ayan na yung mga tractor na to. Punta mo na ng police station, gawa mo na ng working permit, then saka mag-start ng work. Tapos syempre meron yung mga sanitary, yung sa medical, pag ang work mo ay related sa food. Pero di ko alam sa company ko na to, mukhang nahuhuli. Start na tayo mag-work, wala pa tayong working permit. Though valid pa naman yung working permit ko hanggang May, pero syempre kakancel na yun ang amo ko. I think nung 31 niya kinancel na. So meron pa tayong 2 weeks validity no na magstay tayo dito. So as per information, yung mga nagre-resign, meron tayong 2 weeks na magstay at dapat naka-ready na yung working permit ng panibagong company. Terminated ka naman, kasi nga nauuso dito yung termination na yan. Meron ako mga kakilala na dinideport, yung pinapauwi talaga ng company sa Pilipinas. Yung isa, pinayuhan namin na magpunta ng police station at mag-report doon. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki yung tractor. May daladalang. Ito yung kalaban mo dito sa morning pala, yung malalaking mga truck, mga kung ano-ano, ayan. Kaya kailangan maaga. 1 hour before ang work talaga nagbabiyahe na. Di baling maaga tayo, wag lang tayong malate. Kasi dito sa Croatia, particular sila sa oras, guys. At least 10 minutes talaga, nandun ka na, hindi pwede yung late. Di baling ikaw yung mag-antay, wag lang ikaw late. Diba sa atin nga uso yung laging late. Sabi nga Pilipino tayo, diba? Minor tayo, school zone. 40 lang kasi dito.
terminated ka, kailangan pag binigyan ka ng papel, merong translation na English, kasi usually yung mga balahurang company dito bibigyan ka lang ng Croatian na termination, which is pinapipirma ka, papirmahin ka, hindi mo naman alam kung ano nakasulat na, or kahit nasabihin pa nila ano lang yan, ganyan lang yan, pero hindi mo naman talaga alam kung totoo yung sinasabi, diba? Dapat kasi pag terminated may reason yun. At sa bagong law dito, or di ko lang alam kung gaano kabago yung law na yan, as per the information from the police station lang din naman, merong 60 days na pwedeng makahanap si worker ng panibagong company. At take note guys, bawal na bawal, overspeeding na pala, bawal na bawal yung hawakan ng employer yung ating mga passport. Personal belongings natin yan, personal property natin yan. Meron kasi ditong company na nasa more than 100 workers sila, Pilipino. Hawak ni company yung mga passport nila. Tapos yun nga, pag na-terminate, hino-hold yung passport, binibilhan ng ticket, binibigay ang passport pag ready na ang flight, kasi ayaw nilang mag-apply sa iba. Itong isa, tinulungan namin na magpunta ng police station at mag-report. So ayan, nakahanap sila ng reporter, newspaper reporter. At yun ang tumulong sa kanila gumawa ng ng article, yung writer na yun, actually writer. At ilang beses nang pinuntahan ng pulis yung yung kanilang company, pero ang sabi, naibigay na daw sa worker yung passport, pero wala talagang binigay. Tapos pinayuhan siya ng pulis na mag-lost passport na lang sa Austria, kasi nandoon nga yung embassy natin. Then after dahil nga na-report na sila doon sa newspaper, binalik ng employer yung lahat ng passport ng mga Pilipino. Tapos yung sa kabayan natin na terminate nga, pero ngayon may nahanap na siyang ibang work, kasi may passport copy naman siya talaga. Gumawa siya ng report na may siyang passport sa amo niya nandoon, at pupunta siya ng Austria para sa panibago. Kaya lang nung kumalat nga yung news na yun, medyo kinabahan siguro tong employer. Yung passport ni kabayan nasa likuran ng pintuan, akalain nyo yun, nasa likuran ng pintuan, sabi na misplace lang daw. Isipin nyo yung passport mo hawak na employer mo, tapos nasa likod ng pintuan nyo. Ang nakakita yung isang kabayan na naglinis dun sa room. Sadya daw pinauwi yun para maglinis daw ng room. Doon niya nakita yung passport na nakagilid daw. O diba, kala nyo guys, Middle East lang ang mga balahurang hindi naman lahat sa Middle East, pero mostly talaga mga balahura din ang diba? Dati Qatar, hawak din ng ng company namin yung aming mga passport, pero nagbago sila ng rules. Kailangan nilang ibalik sa amin, otherwise mag-fine sila ng 10,000 reals. So kami na may hawak ng passport, kasi bawal kasi yun talaga. Maaga tayo ngayon guys. Paliko na ako sa aking working place. Ito na yun. Andito na tayo sa kabilang
priority talaga yung pedestrian dito. Pag nakita mo sila nakahinto dyan sa tawiran, hintuan mo talaga. Sa Pilipinas kasi, bahala ka dyang tumawid, tumakbo ka. Dito hindi pwede. Bisikleta tsaka pedestrian talaga priority sila. Huminto ka talaga at patawirin mo sila. Sa Pilipinas hindi eh. Tawiran na nga, doon pa sila nakastop. Hindi nga binibigyan ng yung ewan ko lang kung sa ibang part ng Pilipinas, pero talaga bahala kang magtakbo-takbo dyan. Kung tatawid ka, di ba? Aga natin. Nandun na tayo sa mga 17 minutes video ito. Kasi kinakalculate ko yung biyahe ko. Pag weekdays kasi iba yung timing namin pag weekdays. So from 9 to 10, 13 hours tayo pag weekdays. Tapos pag weekend, 10 to 10, 12 hours. So yung work natin, timings. So nasa around 17 minutes yung biyahe natin papuntang work. Maga pa. Ito yung hospital nila, maliit lang.
dito na tayo magpa-parking. And that's all for today. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!